Magsabing, Amen! Amen! Hallelujah! Imunaman muna natin ating mga kamay sa Panginoon at patuloy tayo sa pagpuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating nag-isang Diyos. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah! 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 God is Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is a liberty, mga kapatid. May kalayaan po tayo. Itataas natin ating mga kamay. Pupukay natin ating bibig sa pag-awit. Hallelujah. Abang awitan natin ang Diyos. Nang awitan ang sabi, I entered to the Holy of Holies. Amen. Hallelujah. Malaya na tayo mga kapatid. Na tayo po ay nagdako sa kabalang-balalang dako mga kapatid. Dahil ito po ay kapos na. Hallelujah. Na ang Panginoon Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay lalapit sa kanyang presensya mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. Papupurihan lang natin ang ating Panginoon. Sasambahin lang natin ang ating Panginoon. Madarama na natin ang kanyang kapangyarihan at presensya. At tayo gagawin yan karapat dapat ang banal sa kanyang harapan. Hallelujah. 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 Hallelujah.
at na nagpapasalamat Ama sa umagang ito sa patuloy na buhay at kalakasan na pinagkakaloob sa amin dakilang Diyos. Lord God, minsan pa Panginoon, dalangin ko sa aming pagsamba sa dakong ito, God. Pakalinisin niyo po, O Diyos, ang aming mga puso. Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasalang nagagawa sa iyong harapan, Ama. Kami ito, God, dahil sa isip, salita sa gawa, upang sa gayon ang bawat sa po sa aming dakilang Diyos ay maging karapat-dapat na sasamba, hallelujah, at tatanggap ng biyaya na nagmumula sa iyo dakilang Diyos. Dalangin ko, God, ang mayamang pagkilos ng iyong presensya sa aming buong kalagitnaan at patuloy mo pong hawiin ang anumang sagabal sa pagsamba at pagpupuri ng iyong mga anak sa dakong ito dakilang Diyos. Malaya ka, Panginoon, kumilos sa amin pong kalagitnaan. Patuloy niyo pong katagpuin ang pangangailangan ng iyong mga anak, maging ito material, financial, bagkus higit sa lahat sa spiritual. Gamitin niyo, Lord God, ang lahat ng tatayo sa banal na pulpito. Langin ko ang kalwalatian. Hallelujah, ang siya patuloy na makita sa kanila. Hallelujah, bigyan niyo sila, Panginoon, ng kalakasan na patuloy na iligang gawain sa dakong ito, God. Higit sa lahat sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na biyaya at pagpapala na tatanggapin ng iyong mga anak, maging aming mga kapatiran na wala pa sa dakong ito. Ikaw, Diyos, ang patuloy na mangusap sa kanilang mga puso, hindi man sila makapagsimba ngayong umagang ito dakilang Diyos. Dalangin ko na sila, Diyos, ay aming makapiling sa panghapong pagsimba dakilang Diyos, upang sila rin, O God, ay magtamasa ng biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga bagay na iyong gagawin sa oras na ito. Pinupuri ka namin, Ama, at sinasamba. To God be all the glory. And we pray that in Jesus' ang di po marunong kumangit, magsamba, magpuri sa Panginoon, ay hindi rin po mga nalatigo sa karya ng Diyos. Dahil ang karya ng Diyos sa kahanda po, doon sa mga marunong sumigaw ng hallelujah!
Panginoon. Sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord God. Let's open our hearts to the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. The cross, we bow our knees, mga kapatid. And we praise our God. Hallelujah for His mercy, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. Your holy presence. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me. Hallelujah. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, Oh Dios. I know you love me. At the cross I found my peace, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Thank you,
Sige po, makakaupo na kayo mga kapatid. Hallelujah. 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 Purihin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Lahat po na patuloy nagaganap at natutuwa kasama ang mga anghel sa kalangitan mga kapatid. Hallelujah. 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 Dahil mayroon po tayo mga kapatid na palibakan po pong sabi natin na ito po ay tinawag ng Diyos o kaya anak ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Ating kasama muli mga kapatid sa araw na ito. Amen! Amen po ba mga kapatid? Siya po ay si Brother Julius Dilumin. Amen. Praise God. Kasama ni si Brother. First time mo din dito, brother. Anak atin ka natin. Ayaw mo ang kasama niya. Si Brother, siya po ay Tiga Legazpi. Amen. Praise God. Hallelujah. Kasama ni Brother Mark. Ang Diyos po mga kapatid, may matagal na yunin sa buhay ni Brother Mark. Dahil siya po ay pinarin po dito na matagal na pagkatapos niya mag-training. Siya po ay ginagamit ng Panginoon na mag-akay po ng mga kasama niya sa pagiging pulis mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa trabaho niya. Tayo po natin tatayo mga kapatid. Batiin po natin si Brother Julius mga kapatid. Hallelujah. Nang mainit na magbati mula dito sa Lupis sa Church mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ang puso ko'y masaya. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ngayon po ating pastor ay pag-pray si Brother Julius. Praise God mga kapatid, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, among banal, salamat po muli sa biyaya at pagpapala na patuloy na natanggap ng iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon. Lord God, isang pa aking dinadalangin, hallelujah, ang aming pong bisita na dinako niyo sa bahay-sambahang ito, si Brother Julius de Guzman, hallelujah. Ikaw, Diyos, ang patuloy na kumilos sa kanyang puso. Patuloy kang mangungusap. Hallelujah. Sa araw at gabi ng kanyang pagtulog. Ikaw, Diyos, ang patuloy na makilala niyang Diyos na mapaglilingkuran niya habang siya nabubuhay, Panginoon. Ingatan niyo siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga gawain. Itago niyo po siya, Panginoon, sa iyong likuran. Lalayo sa anumang disgrasya at kapahamakan dakilang Diyos. Amen. Sa lahat dalangin ko ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa ay patuloy niyang matanggap, malasap upang ang pagpapala dakilang Diyos ay lubos-lubusan niyang makamtan sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon. Aliwin mo po siya ng iyong banal na Espiritu habang siya, O Diyos, ay kapiling namin sa panambahan sa dakong ito. At dalangin ko na hindi ito ang una at tuloy niyang pagtungo sa bahay-sambahang ito, kundi ito yung pasimula ng kanyang paglilingkod sa iyong harapan. God be all the glory. Ito po, Diyos, ang aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus
na tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Sabi natin, God bless Brother Julio. Praise God. Hallelujah. Sige po. Brother Julio, ako po na kapatid. At patuloy natin mga kapatid na pasalamatan ng Diyos. Dahil narito din mga kapatid ng Loses family. May magkasama na siya mga apo mga kapatid. Amen. At si Brother Edwin mga kapatid ay muli natin nakapiling mga kapatid sa mga isang bahan. Papuri ang pasalamat sa ating ang isang Diyos. Dahil kung wala ang Panginoon at ating nilapitan, hindi natin sila makakapiling mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless all mga kapatid. Magkakapo na po tayo. At tatawagan ko po ang magbibigay ng mapapuring awitin. Hallelujah. Habang tayo po ay naghahanda, ihanda na rin natin mga kapatid. Mag-double time tayo. Ang ating pumandog sa Panginoon. Mga naman po nais natin handog sa Diyos. Mga love offering. Ang Polo Prize mga kapatid at ikasapong bahagi. God bless sa mga mag-aawit o magbibigay ng mapapuring awitin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpak muli sa Diyos mga kapatid. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Dito isa. Ay. May estudyante. First time ito. Oo, sige, dyan na lang kayo. Ate, ito na yan. Sige, sister, may dyan. Ito ang first time hindi natin. Sa paro, bakat ko. Kami po ay maghahandog sa ating Panginoon. Isa sa ating tatang.
praise God. Hallelujah. Ang ating makaloob ay pag-pray natin mga kapatid. Hiling ko si Brother Andy na ipanalangin po ang ating handog sa Panginoon. To God. Praise Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Kanahan Panginoon at lahat ng araw na ito. Hallelujah. Hallelujah. Tumasanili ito, Panginoon, at tumuli ang aming talong po, Panginoon. Pati po ang pagsunod sa iyo. Okay, Panginoon. Amang banal, mong balay mo ito, Panginoon, at patuloy mo pa ito, Panginoon. Sa mga nabigay, Panginoon, at patuloy na bigay. Bless them, Panginoon, upang sa kanyang sarili, Panginoon, sila rin makumbigat. Magbigay sila, Panginoon. Pag napambahala sa lahat sa amin, Panginoon, mapapalain mo kami, patuloy, Panginoon. But to the glory, this day we pray to you, Lord. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Meron na po na ating nakapiling na anak ng Diyos, mga kapatid, na tinago dito sa ating may sambahan. Si Brother Clark Henry Mesa, siya po ay nakapili natin noon. Hallelujah. At si Brother Eric Jautigna. Amen. Praise God. From Naga City, si Brother Clark ay tagang Ulias. Welcome po kayo dito sa gawain ng ating Panginoon. At patuloy namin pag-pray na kayo po ay patuloy namin makapiling. Hallelujah. Sa pagsama namin papuri sa ating Panginoon. Amen. Malapat po sa ating ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. At sa wala pong pagtatagal, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po lahat ay tatayo na, mga kapatid. Ang lahat po ba handa na? Napakainin po ang ating mga kaluluwa. God be the glory. At sa mga handa na, mga kapatid, patuloy natin papurihan ng Diyos. Ang umitin nagsabing sutulang biyaya. Mga kapatid, amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang biyaya ng Diyos, hallelujah, ay sapat lagi, mga kapatid, sa atin. Kaya naman dapat siyang papurihan, sambahin at luwalhatiin. To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Taas mo natin mga kapatid ang ating mga kamay sa Diyos. Praise God. Let's invite the presence of the Lord in this place. Kaya natin mga kapatid ang isang mga naman natin ang presensya ng ating Panginoon. Samantalang tayo patuloy na makawit sa Kanya, sa ating kakilang Diyos. Awitin po natin ang mga kapatid na nagmumula sa ating mga puso. Praise the Lord. Hallelujah. Sing it once again. Hallelujah. Pagkukulang ng tamaan, ang wakas mo na sinta. Amen. Habang
tayo mga kapatid, sa walang pagtatagal, tayo po ay gagako na sa salita po ng ating Panginoon. Praise God. Sa muli tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos at binigyan tayo ng magandang panahon ng Diyos na tayo po ay makapagsamba, na hindi tayo nahadlangan, hindi po makarating sa bahay-sambahan ito. Amen. Sapagkat ang pagpunta natin sa church, tayo nakarating ay isa ng malaking pagpapala. Amen. Praise God sa harapan ng ating dakilang Diyos. And also, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating mga pananalangin, tinutugon ng Panginoon na tayo ay pinadadala ng makakapiling natin sa pagsamba sa daong ito. Salamat sa Panginoon. Amen. Tayo ay patuloy na tinutugon ng Diyos sa ating mga dalangin. Gayon din, praise God, ang pamilya ni Sister Grace. Amen. Praise God sa ating nakaraang prayer meeting. Prayer request natin na makapiling natin sila. Amen. And to God be all the glory. Dito sila. Gayon din ang losses family sa napakatagal na taon na hindi natin sila nakapiling sa lugar nito. At salamat sa pangungusap ng Panginoon na sila po ay, amen, kinilos ng Panginoon na makapiling natin sila sa dakong ito. Amen. At alam naman natin mga kapatid na bukas ang pintuan ng church. Amen. Sa lahat po ng mga tao na nagnanais na mapaglingkuran ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise God sa lahat po na meron pong Biblia. Bibles up mga kapatid. Amen. So may mga Bible po ba ang ilan sa atin? Praise God. So kung wala po kayong Bible mga kapatid, andyan si Sister Cindy, order lang po kayo sa Lazada. Amen. At i-order po kayo ni Sister Cindy. Pero huwag niyong kalimutan magbayad mga kapatid. Amen. Para pag every Sunday, meron na po kayong sarili Bible na dala-dala mga kapatid. Amen. So let us open our Bible mga kapatid in the book of Romans. Amen. Romans chapter 13, begin from verse 11 up to 14. Praise the Lord. Ang sabi po ng Bible in Romans chapter 13, verse 11 to 14, ang sabi po ng Biblia, at ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbak ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin na gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa pagkakaali at pagkakainditan. Kundi bagkus isakbak ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Praise God at pagpalain mga kapatid ang kanyang mga salita isang pang tayo po ay upo at tayo ay mananalangin sa Panginoon. Mabaging Diyos at magpagal, nagpapasalamat po kami uli sa mga oras dito sa iyong mga salita na sama-sama po namin binasa. Langin po Diyos na patuloy po kami isama habang ang iyong mga anak ay patuloy na nagsasamba at makikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po Panginoon na buksan niyo po ang kanilang mga puso, ang kanilang pong mga pandinig upang sa gayon na bilang Diyos, hallelujah, ang mga pagpapalang espiritual ay malaya nilang tatanggapin sa mga oras nito. Sawayin niyo po Panginoon ang anumang sagabal sa pagpapala na tatanggapin ang iyong mga anak. Sa oras nito Panginoon, kumilos ka Panginoon na mayroong kalayaan sa aming pong kalagitnaan. Papalain mo rin po Diyos ng abot
ng tinig nito sa mga sinadakong naroon, ikaw God ang patuloy na mangusap sa kanilang mga puso. Purihin ka mapalan, God be all the glory. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Yes, God, palakpakan natin minsan pa natin Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Pag tayo nakapagpapin, Amen. Gaya ang tawag po, so nais ko galing sa inyo ang mensahe po ng ating Panginoon na mayroon pong pamagat na nagsasabing ang kailangan sa ating kapanahunan. Ang kailangan sa ating kapanahunan. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, I am so blessed that you are present today. Sige mga kapatid, kabayan mo ang iyong katabi. Amen. Ipakita mo ito ay merong kaganapan na hindi siya naadlangan, na hindi po makarating sa bahay sa ito. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. At malaya na po kayong makakaupo mga kapatid. To God be all the glory. Praise God. So alam natin mga kapatid, amen, sa lahat po ng mga nagbabasa ng Bible, at alam po na lahat tayo mga kapatid ay Bible readers. Amen. Meron tayong ugali bilang mga Kristiyano na mahilig magbasa. At ito mga kapatid ay aking pinaniniwalaan sapagkat lahat tayo na naandito ay may kanya-kanyang mga Biblia. So ang mga hula mga kapatid sa banal na kasulatan, amen, ay unti-unti na pong mga amen nasa sa katuparan at natutupad na at nagkakaroon na po ito ng kaganapan. Amen. At hindi po natin ito mga kapatid, amen, maitatanggi sa ating pong mga sarili na minsan sa ating pong mga buhay ay nakakapag-isip din tayo na kailangan talaga natin mga kapatid na mapagandaan. Amen. Hindi lang mga kapatid ang ating pong mga pamumuhay, amen, sa mundong ito mga kapatid, kundi maging ang ating kinabukasan bilang tayo mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hindi natin mga kapatid mayaalis sa ating pong isipan na makapag-isip talaga tayo na tayo po mga kapatid ay makapaghanda. Amen. At alam natin mga kapatid, 2,000 taon na mga kapatid ko ang nakakaraan na minsan na ang mga bagay na ito na pinandig ng ating Panginoon Kristo na makikita natin sa aklat po ng Matthew chapter 24 na kung saan ang mga hulang ito mga kapatid ay nagkakaroon na po ng amen, kaganapan. Ang sabi nga po ng Book of Matthew chapter 24, amen, praise God. Mababasa po natin sa chapter nito ang mga kaganapan at mga hula ng Biblia na nagkakaroon na po ito ng tinatawag na kaganapan at katuparan. Ang sabi nga mga kapatid ng verse 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga sasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Amen. At alam natin mga kapatid na we are not waiting for the coming, amen, of the Antichrist, but we are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Ngunit hindi natin mga kapatid mapipigil ang paglabas, amen, ng Antikristo. Amen. At alam natin mga kapatid ko, yung third temple, amen, ay unti-unti na pong nagagawa. At ang sabi mga kapatid ng hula, kapag yan po mga kapatid ay maitayo, yan po mga kapatid tatayo. Amen. Hallelujah. Ang magiging leader, praise God, na kung saan ang sabi mga kapatid ay magkakaroon daw po ng one world religion. Isang reliyon na lang po mga kapatid sa buong mundo ang ipapalaganap at ito po mga kapatid ay tatayuan ng Antikristo. Amen. At ang mga bagay nito mga kapatid ay unti-unti nang magaganap
Amen. At ipinigit naman sa inyong kaalaman na patuloy pa rin na nagkakaroon ng giyera sa Middle East. Amen. Praise God. Yan mga kapatid ay isa sa mga nagiging katuparan ng hula, amen, ng Biblia. At ang sabi mga kapatid, at kung magkagay ay maraming mga titisod at mga kakanuluan sa isa't isa at mga kakaputan sa isa't isa. Yan, so biblical yan mga kapatid. Kaya iwasan natin na tayo mga kapatid ay maging stumbling block sa loob ng church. Iwasan natin mga kapatid na maging lang tayo ng paglago. Amen. Ang kapwa natin mananampalataya na naglilingkod sa ating dakilang Diyos sapagkat yan po ay hula. Amen. Sa banal na kasulatan na marami talagang magkakaanulo sa isa't isa. Maraming mga matitisod sa kanilang mga pananampalataya. Amen. At ang sabi mga kapatid, amen, at ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen. At unti-unti na po mga kapatid lumalaganap ang salita po ng ating dakilang Diyos sapagkat yung mga bansa na hindi po napapasok ng salita po ng ating dakilang Diyos ay unti-unti na pong napapasok ng salita po ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat napakalawak na po mga kapatid. Amen. Ang ating pong tinatawag na media. Amen. Meron na tayong mga internet. Praise God na kung saan mga kapatid ko, doon pinapalaganap ang pangangaral ng salita po ng ating dakilang Panginoon. And that is the reason why mga kapatid, na hindi natin mayaalis sa ating mga sarili na hindi tayo makapag-isip na may paganda natin ang ating mga sariling kinabukasan, hindi lamang sa mundo ito, kundi sa kinabukasan ng espiritual nating kalagayan at paglilingkod natin sa Panginoon sapagkat umaasa tayo na isang araw mayroong Diyos na babalik which is ang ating Panginoong Jesucristo upang ang bawat isa sa atin ay kunin at kasamahin doon sa kanyang kaharian magpasawalang hanggan. Amen. At yan mga kapatid ay pangako po, amen, ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya kailangan lang mga kapatid, amen, na iangga natin yung ating pong mga sarili. Amen. Meron tayong mga paganda, amen, na ginagawa samantalang tayo mga kapatid ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, lagi tayong pinapaalalahanan ng salita po ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. At lagi natin itong napapakinggan sa mga pangangaral na lagi natin unahin ang kaharian ng ating Panginoon at ang katwiran ng ating dakilang Diyos at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag ng ating dakilang Diyos. Iyan lang naman mga kapatid ang naisin ng ating Panginoon na ipabuhay natin bilang tayo ay mga mananampalatayang naglilingkod sa Diyos na hindi natin mga kapatid ialis sa ating espiritual na pamumuhay na lagi natin unahin, paglingkuran ang ating dakilang Diyos sa abot ng ating mga kaya habang tayo naglilingkod at nabubuhay sa mundo ito. Laanan natin mga kapatid, praise God ng taos-pusong paglilingkod ang ating dakilang Diyos. Amen. At yan ay isang pamamaraan ng paghahanda natin. Amen. Sa paglilingkod natin sa Diyos, sapagkat umaasa tayo na isang araw, tayo lahat ay kukuhanin ng ating Panginoon. Pero kung tayo mga kapatid ay pabayang Kristiyano mga kapatid, at paano bang dinidisregard sa lang natin ng bawat pangangaral ng salita po ng ating dakilang Diyos every Sunday, makakapakinig tayo ng pangangaral na magbe-benefit sa ating pumakaluluwa, papakinggan sa kabilang tenga, ilalabas sa kabilang tenga mga kapatid, amen, at unti-unti mabubuhay sa mga makasalibutang pamumuhay mga kapatid. Amen. At hindi natin mga kapatid
kapatid, praise God, mapipigil ang mga bagay niyan sapagkat hindi kontrolado ng ating Panginoon ang free will ng tao. Amen, lahat tayo binigyan ng kalayaan ng ating pong kadakilang Diyos. Ngunit kung tayo talaga mga kapatid ay nagmamahal sa ating dakilang Diyos, once na tayo nakapakinig na makapagbe-benefit sa ating pong mga kaluluwa, amen, napakinggan ng ating pong tenga, amen, dito sa kabilang tenga, hallelujah, takpan natin sa kabilang tenga mga kapatid, upang ito'y unti-unting dumiretso sa ating mga puso, makatsap ng ating kaisipan at may pumuhay natin samantalang tayo, praise God, ay naganda sa papalapit na pagdating ng ating dakilang Diyos ng buhay. Praise be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Kaya napakasakit isip-isipin, amen, silang mga mananampalatayang naglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Hallelujah, na makita pa natin sila, amen, na namumuhay ng hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi nga, it's her. Masakit mga kapatid. Amen. Ang pastor ninyo mga kapatid ay hindi nagkukulang ng paalala. Hallelujah. Sapagkat ang tunay na naglilingkod sa Panginoon ay sumusunod sa kanyang kalooban. Pero tandaan natin mga kapatid, anuman ang maging kaganapan ng hula ng Biblia, anuman ang maging kaganapan ng mundo, tandaan natin mga kapatid, ang sabi ng Biblia, itanaw lang natin ang ating mga mata doon sa itaas, sapagkat malapit na ang katubusan ng bawat isa sa atin na naglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos mga kapatid. Amen. Hindi mapapaliban ng ating Panginoon sa kanyang mga pangako na isa man sa atin ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi sa kanila pong mga kasalanan. Amen. Lahat tayo mga kapatid na nandito ay minamahal ng ating dakilang Diyos. Amen. Lahat tayo na nandito mga kapatid ay iniibig ng ating pong dakilang Diyos. That's why kailangan natin mga kapatid sa ating pong kapanahunan ngayon, amen, praise God. That's why ano ba mga kapatid ang kailangan natin, amen, sa ating kapanahunan ngayon. Amen. So, regardless mga kapatid sa paglilingkod po ng bawat isa sa atin, sa ating dakilang Diyos, so paano ba tayo dapat mamuhay, amen, sa kalagayan ng ating pong kapanahunan? Amen. So ito yung dapat natin mga kapatid, amen, kailangan sa ating pong kapanahunan ngayon. So number 1 mga kapatid, ang sabi po ng ating pong binasa, in Romans chapter 13, verse 11, ang sabi po rito, at ito iyamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan na magsigising kayo sa pagkakatulog. Amen. So isang bagay mga kapatid na kailangan po natin, na dapat nating ipabuhay sa kalagayan ng ating pong kapanahunan ngayon, kailangan natin na tayo po ay magsigising mula sa pagkakatulog spiritually. Amen. Praise God. Alam natin na tayo laging pinapaalalanan ng Bible na huwag tayong magsigulog na katulad ng iba. Kaya dito, wala ditong natutulog spiritually. Amen. Pero sa iba mga kapatid, amen, wala rito sa loob ng church na natutulog spiritually. Ngunit alam po mga kapatid, sometimes meron tayong, amen, pangyayari na nakakatulog tayo spiritually sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi makita natin mga kapatid, hallelujah, ang mananampalataya minsan lulubog lilitaw sa church. Makita mo sa isang linggo, magsisimba, amen, then 2 linggo hindi magsisimba. Meaning mga kapatid, nagkakaroon siya ng spiritual na pagkakatulog.
Panginoon. Sapagkat ang sabi mga kapatid ng Biblia, Amen, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo magsisampalataya ng una. Amen. So sasayangin ba natin mga kapatid, Amen, ang kaligtasang itinalaga at ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos sa panahon mga kapatid na tayo ginigising ng kapanahunan natin ngayon na hindi tayo dapat mga kapatid, Amen, makagisnan ng ating Panginoon na natutulog spiritually sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung panahon mga kapatid na dapat tayo magsigising, Amen, sa ating mga pagkakatulog at gawin natin ang gampanin itinalaga sa atin ng ating dakilang Panginoon. At samantalang ang Biblia mga kapatid ay nagsasabi, redeeming the time because the days are evil. Samantalain natin mga kapatid ang panahon sapagkat ang panahon ay masama na. Amen. At nakasalalay mga kapatid, Amen, sa ating mga kamay, praise God, ang ilan nating mga kababayan kung paano sila mga kapatid makakakilala sa ating dakilang Diyos. Mangyari yan mga kapatid kung hindi tayo makatutulog spiritually. Amen! Isingin natin mga kapatid ang ating spiritual na pagkakatulog. Amen! Sa paglilingkod natin sa Diyos, kapag mayroong pagkakataon mga kapatid na gumawa para sa Panginoon, gawin natin mga kapatid, hindi sa tao, hindi sa pastor, hindi sa kapatiran, kundi gawin natin yan para sa ating dakilang Diyos. Sapagkat kung gagawin natin yan para sa Panginoon, ang Diyos ang magliliwan. Amen. Praise God sa bawat isa sa atin. Kaya huwag na po tayo mga kapatid magparatulog-tulog spiritually. Amen. Ito yung panahon mga kapatid na tayo magsigising. Amen. Sa pagkakatulog. Amen. Sapagkat ang kaligtasan, Amen, nang tayo nakakilala sa Panginoon ay higit na napakalapit. Kaya huwag natin mga kapatid, Amen, sasayangin. Hallelujah, ang biyaya ng ating Panginoon. Ito yung kailangan natin mga kapatid at dapat natin itong ipamuhay. Amen. Sa kalagayan ng ating po kapanahunan ngayon na tayo po ay magsigising mula sa pagkakatulog spiritually. Dali naman mga kapatid ma-trace ang mga natutulog, praise God, ng mga Krisyano. Hallelujah. Hindi pala attend ng mga gawain ng Panginoon. Totoo yan mga kapatid, pagtulog ang espiritual ng isang Krisyano, wala yung agad-agad mga kapatid na dumalo ng mga gawain ng ating Panginoon. Praise God. Halibay na lang kung may mga ginagawa ko no, pero kung gising ang espiritual natin, Amen, kahit bumagi pa yan mga kapatid, pupunta yan sa church. Kasi mahal niya, Amen, ang ating dakilang Diyos. Mahal niya ang kanyang kaluluwa. At ayaw niya mga kapatid na mapagpaliban ang kanyang kaluluwa na hindi makakain ng pagkain espiritual. Kaya gagawa siya ng paraan para makarating sa loob ng church at makapagsamba sa ating pong dakilang Diyos. Kasi gising ang kanyang espiritual na kalagayan sa Panginoon. Pero kung tulog mga kapatid, ang spiritual niyang kalagayan sa Panginoon, hindi talaga yan gagawa ng paraan na makarating at maka-attend sa gawain ng ating dakilang Diyos, sa prayer meeting, sa Bible study, sa midweek Bible study, mga kapatid, or either sa Sunday service, mga kapatid. Maraming mga alibay ang mga Kristiyano, tulog ang kanilang spiritual na kalagayan at paglilingkod sa Panginoon. Pero kung gising mga kapatid ang kanyang spiritual, gagawa yan ng paraan para makarating sa loob ng church, mapagsamba sa ating dakilang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. At matitrace natin ang mga Kristiyano ganyan. Hallelujah. Kaya kung mayroon man sa church natin mga kapatid, sila yung dapat nating higit na pagtuunan.
amen, ang pansin ng pananalangin. Para kinusit sila ng ating Panginoon. Amen. Lalo-lalo na sa mga kapatiran natin dito na matatagal na naglilingkod sa Diyos, dapat kayo ang maging mabuting ehemplo ng mga baguhan ng mga Kristiyanong naglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya kayo dapat maging salamin ng tunay na mananampalataya. Amen. Nagising ang espiritual na paglilingkod sa Diyos. Kasi yung mga baguhan, mga kapatid, amen, naghahanap yan ng mga pattern, amen, para magkaroon sila ng espiritual na kalakasan. Amen. Pero kung tayo, higit sa lahat sa matatagal na naglilingkod sa Diyos, Sunday lang makita sa church, Jesus, Maria, Jose, kano na mga itik. Amen. Instead na sila mga kapatid, hallelujah, magturo ng mga bagay nito, sila pa ang dapat tuturuan. Amen. Kasi alam natin mga kapatid ko, hallelujah, na ang ating dakilang Diyos, hallelujah, naghanap ng tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pero kung tayo mga kapatid, pala-absent sa gawain ng ating Panginoon, masasabi ba natin na una sa lahat, malago ang kanyang espiritual, malago ang kanyang pananampalataya. Tayo mismo mga kapatid, amen, na nagkakasama-sama sa loob ng church, especially ang inyong pastor mga kapatid, hallelujah, makikita mo sa tunay na mananampalataya ang tunay na malago espiritual. Hindi mapagpaliban sa gawain ng Panginoon. Talagang umuusok mga kapatid ang kanyang espiritual na kalagayan at paglilingkod sa Panginoon. Lalo-lalo na kung physically matanda na, o ting panahon na lang mga kapatid ang igugugol niya sa mundong ito. Amen, at sasalubong na sa Panginoon. Pero kung palabaya pa sa paglilingkod sa Diyos, Jesus, Maria, Jose. Diba? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah! Kaya dapat kapag tayo ay tumatagal sa paglilingkod sa Diyos, lalo tayong umiinit. Amen sa Panginoon. Lalo tayong mga kapatid nagpapakapuspos sa Espiritu ng ating pong Panginoon sapagkat alam natin mga kapatid, hallelujah, na hindi natin hawak ang ating pong mga buhay sapagkat isang araw mga kapatid, ang ilang nating buhay ay babawin ng ating pong dakilang Diyos at ayaw ng ating Panginoon na magislan tayo na natutulog ang ating pananampalataya spiritually at paglilingkod sa ating dakilang Diyos. That's why ito yung kailangan natin ipamuhay sa ating pong kapanahonan ngayon bilang tayo mga Kristiyano na tayo magsigising mula sa pagkakatulog spiritually. Amen. Hallelujah. Samantalayin natin ang panahon. Amen. Sapagkat ang panahon ay pasama na ng pasama. Praise God. So palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Then, secondly mga kapatid, hallelujah. So lumakad sa malinaw na pagkatawag sa ating espiritual na paglilingkod. Amen. Ang sabi nga ng Biblia, the call of God is without repentance. Ang pagkatawag ng ating dakilang Diyos sa iyo at sa akin ay hindi natin pinagsisisiyan. Amen. So sino rito yung nagsisisi na siya tinawag ng ating Panginoon? Amen. So walang pagsisisiyan ang bawat isa sa ating mga kapatid ng tayo, amen, ay tinawag ng ating Panginoon. Manapay nakabuti sa ating kalagayan ang pagkatawag ng ating dakilang Diyos sapagkat una sa lahat mga kapatid, amen, ibinigay sa atin ng ating Panginoon ang kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa at meron tayong access sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyayang ninanais natin, amen, na makamtan sa buhay nito mga kapatid. Kaya walang tayong dapat pagsisiyang sa pagkatawag, amen, ng ating dakilang Diyos. Ngunit malinaw sa ating mga kapatid na kung bakit tayo mga kapatid ay tinawag ng ating dakilang Diyos upang ganapin natin, amen, at ipaglingkod natin mga kapatid ang pagkatawag ng ating dakilang Diyos sa bawat
bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Ang sabi ng verse 12, Amen. And then 13 mga kapatid, ang sabi, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbit ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mainhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at sa paglalasing. Amen. At huwag sa kalibugan at sa kalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakaingitan. So, meaning mga kapatid, hindi natin hawak ang panahon mga kapatid. Amen. Hindi natin alam ang mangyayari. Bagamat may mga hula sa Bible na ang mga kaganapang ito ay nakakaroon na ng kaganapan, ngunit hindi natin alam, amen, ang higit na mangyayari mga kapatid. Amen. Kaya tayong tinawag mga kapatid ng ating dakilang Diyos, amen, bilang tayo ay maglilingkod, amen, maglingkod po tayo. Amen. Hindi lang mga kapatid sa pansariling paglilingkod. Amen. Ang gagawin natin kung bakit tayo ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Ngunit higit sa lahat mga kapatid, amen, paglingkuran natin ang ating pong mga kapwa spiritually, kung paano tinatamasa natin ang mga pagpapala mula sa ating dakilang Diyos, ay ibahagi natin ang mga bagay nito sa ating pong mga kapwa, kung paano tayo mga kapatid ay nagtamasa ng spiritual na kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ay ibahagi natin sa ating pong mga kapwa upang sila din naman mga kapatid ay magtamasa ng mga bagay nito. Amen. Hindi natin hawak ang panahon ng sabi malalim ang gabi. Lilipas at lilipas mga kapatid ang mga kapanahunan. Amen. Ngunit ang kaligtasan natin mga kapatid ay mananatili. Kaya pag-aralan natin mga kapatid, amen, ang kalagayan ng panahon sa ating pong kapanahunan ngayon, sapagkat kailangan natin sa buhay natin na tayo makalakad ng malinaw sa pagkatawag ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa espiritual na paglilingkod po natin. Hallelujah. Masaya ba tayo mga kapatid kung tayo lang, amen, ang magtatamasa ng pagpapala sa ating dakilang Diyos? Yung ating mga mahal sa buhay naman mga kapatid, praise God, ay namumuhay, amen, doon sa kadiliman. Namumuhay sa pita ng laman, praise God, namumuhay doon sa kahalayan, hallelujah, na hindi nagpapasagpit, amen, sa Espiritu ng ating Panginoon. At alam naman natin mga kapatid, ay ang gawa ng laman, praise God, na kung saan ang mga gumagawa nito, ang sabi ng Biblia ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng ating dakilang Panginoon. Dinaisin ng ating Panginoon na manatili tayo sa ganong kalagayan, kaya tayo ay tinawag ng ating dakilang Panginoon. Kaya huwag natin mga kapatid, praise God, hallelujah, sasarilinin ang mga bagay nito. At kung maaari mga kapatid, amen, yung mga mahal natin sa buhay, praise God, hallelujah, ating pagsabihan sa mga bagay na ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi po, amen, magsisipagmana ng karya ng ating Panginoon. Ang laman mga kapatid, praise God, ay walang pagnanasa sa mga pang-espiritual na mga bagay, sapagkat ang gawa ng laman ay laban sa Espiritu, at ang Espiritu ng ating dakilang Diyos ay dapat na namamayagpag o nagtatagumpay sa mga gawa ng laman, either ng tao o ng isang mananampalataya, amen, na hindi gumaganap sa tungkulin ipinagkaloob ng ating Panginoon sa kanyang pagkatawag. Amen! Praise God! So
Amen. Sa pagkatawag ng ating dakilang Diyos, spiritually, sa ating paglilingkod sa Panginoon. And then lastly, mga kapatid, Amen, gumawa katulad ng may pananampalataya sa pag-aakay ng kaluluwa sa ating dakilang Diyos. Amen. Gumawa, praise God, ng katulad na mayroong pananampalataya, amen, sa pag-akay ng kaluluwa sa Diyos. Ang tunay na nakakaakay ng kaluluwa ay mayroong pananampalataya. Amen. Praise God. Kaya lagi natin itong binabanggit, mga kapatid, patungkol sa soul winning. Amen. Kasi ito yung ating pong praise God. In 2025, Amen. Because of soul, Amen, na kung saan lahat ng bagay ay gagawin natin para tayo mga kapatid ay makakakay ng kaluluwa. Ika-pinag souls is wise. Kung gusto natin mga kapatid na hindi tayo maging matalino, Amen, hindi lamang sa mundo, kundi sa mundo ng ating Panginoon spiritually, magkakay tayo ng kaluluwa. Ang isang kaluluwa mga kapatid ay hindi kayang tumbasan ng buong mundo, Amen, sapagkat ang kaluluwa ng isang tao ay napakalaga sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Bible, isang kaluluwa lang ang tumanggap, Amen, nagsisi ng kanyang mga kasalanan at nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, tumanggap ng regalo mula sa ating Panginoon. Milyong-milyong mga anghel ang makikigarap doon sa kaharian ng ating Panginoon sa isang kaluluwa lang na nagbalik loob, Amen, sa ating Panginoon. Kaya ang kaluluwa ng isang tao ay napakalaga, Amen, sa harapan ng ating dakilang Diyos, at hindi niya hayaan, Amen, ang isang kaluluwang ito ay mapahamak. Lagi tayo mga kapatid pinapaalalanan ng Biblia sa kahalagaan, Amen, ang kaluluwa ng isang tao, Amen, sapagkat mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay kumanap ng mga bagay nito, sapagkat kahit ang Diyos na Espiritu mga kapatid, mula doon sa kanyang luklukan, Amen, ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao upang hanapin at iligtas ang nawawala. To seek and to save which was lost. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon, lahat tayo na naandito ay natagpuan ng ating dakilang Diyos, except na lang doon sa mga, Amen, hindi pa nababaptize sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen, at hindi, praise God, naka-receive ng Holy Ghost bilang regalo ng ating dakilang Panginoon mga kapatid. Praise God, sila mga kapatid ay nasa labas pa, Amen, ang kaharian ng ating dakilang Diyos, at sila'y patuloy na hinahanap pa ng ating Panginoon. Pero kung kayo mga kapatid sa inyong puso ay nagnanais na makapasok, Amen, sa kaharian ng ating dakilang Diyos at matagpuan ng ating dakilang Diyos sa napakatagal na panahon na paghahanap, Amen, ng ating Panginoon, magbukas lang tayo ng ating mga puso sa ating dakilang Diyos, at ikaw, Amen, ay matatagpuan ng ating Panginoon. Kakalingahin ka ng ating Panginoon upang ikaw, Amen, ay magtamasa ng kaligtasan ng iyong kaluluwa sa piling ng ating Panginoon. Amen. Praise God! Kailangan natin mga kapatid na tayo ay patuloy lang magbubukas ng puso, Amen, sa ating dakilang Panginoon. Lalo-lalo na mga kapatid doon sa nagnanais, praise God, na makapasok sa kaharian ng ating dakilang Diyos, Amen, kailangan na siya mga kapatid ay makaranas ng kapanganakan ulit. Amen, ito yung mensahe ng ating Panginoon, Amen, mula doon sa kanyang kaharian na kung saan sa kanyang pagkakatawang tao mga kapatid, ang mensahe nito ay hindi po nababago, Amen, na kanyang ibinabahagi sa sangkatauhan na
Amen. Ang sabi ng Acts chapter 2, verse 38, magagsisi kayo at magsipagbautismo, amen, sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi, mga kapatid, nababago ang mensahe ng ating Panginoon patungkol sa pag-akay ng kaluluwa. Amen, ang isang tao patungo sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya ang panahon ito, mga kapatid, ay napapanahon. Amen, sa bawat isa sa atin. So kailangan tayo, mga kapatid, ay gumawa katulad ng amen, aakay. Praise God, katulad ng may pananampalataya sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen, sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 13, amen, verse 14, mga kapatid. Amen. Ngunit sa verse 14, ang sabi po nito, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo. Meaning, mga kapatid, amen, anumang ipinabuhay ng ating Panginoong Jesucristo on His earthly ministry, mga kapatid, ito yung ipamumuhay natin sa ating kapanahonan ngayon. Ano ba yung pinabuhay ng ating Panginoon? Wala siyang ginawa, kundi magbahagi ng salita po ng ating Panginoon, magpakita ng milagro, magpagaling, praise God. At ito yung naisin ng ating Panginoon, amen, sa buhay natin na maganap, amen, upang ang tao, mga kapatid, praise God, ay magkaroon ng pananampalataya at makalapit, amen, sa ating dakilang Diyos. Mahalaga, mga kapatid, ang ministry na ginawa ng ating Panginoon na dapat, amen, ipamuhay ng bawat isa sa atin sa ating pong kapanahon na ngayon. Kaya isakbat natin, mga kapatid, amen, praise God, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, tinagurian tayo, Christian means Christ-like, amen, mga Kristiyano tayo na namumuhay na katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Christian, kung alisin natin ang I-A-N-N, meaning I am nothing without Christ. Kaya malagang na ipamuhay natin ang ating Panginoon Jesucristo sa ating pong mga buhay. Amen. Praise God. Ganapin natin, mga kapatid, amen, ang katulad ng mayroong pananampalataya sa pag-akay ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Ang mensahe ng ating Panginoong Hesus, amen, na dinadala ng bawat isa sa atin, ay hindi po nababago. Acts 2:38. Sa hindi pa, mga kapatid, amen, nakakaganap ng mga bagay nito, kung gusto natin totally na tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos at makamtan natin ang kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa at makapiling tayo ng ating dakilang Panginoon, sundin po natin, praise God, hallelujah, ang tinuturo ng Biblia, na tayo ay makaranas, na tayo may panganak na muli, amen, praise God, sa tubig at sa Espiritu ng ating dakilang Diyos, sapagkat ang sabi ng John chapter 3, verse 5, mga kapatid, sapagkat sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. So kapag sinabi, except, mga kapatid, maliban, kapag hindi mo naranasan ang kapanganakan muli sa tubig at sa Espiritu, ay hindi ka makakapasok sa karya ng ating Panginoon. Amen. Sabihin natin na, amen, meron tayong religion, amen, tayo ay kaanin ng isang sekta, pero ang religion at sekta ay hindi po garantiya na tayo magkakamit ng kaligtasan. Kundi sa pamamagitan, mga kapatid, ng pagsunod natin at pagtupad natin sa alituntunin, amen, ay tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, amen, according to our salvation of the souls, mga kapatid.
Amen. Kung gusto natin mga kapatid, ng totally na kaligtasan ng ating mga kaluluwa at tayo makapasok sa karihan ng ating Panginoon, praise God, kailangan tayo mga kapatid ay makaranas ng kapanganakang muli sa tubig at sa Espiritu ng ating dakilang Diyos, sapagkat meron na tayong unang kapanganakang naganap sa buhay natin. Paano ba ang isang tao? Amen. Hallelujah. Ay sumulpot sa planetang Earth na ito mga kapatid. Ito po ay sa pamamagitan ng kapanganakang physical. Dinala tayo ng ating mga nanay, amen, sa kanilang sinapupunan ng 9 na buwan. Praise God. And then, isinilang tayo, amen, praise God, sa mundong ito. At ang kapanganakang ito mga kapatid, na nangyari sa atin ay kapanganakang physical. Pero tandaan natin, ang sabi ng Bible, laman at dugo ay hindi po magmamana o hindi makakapasok sa kariyan ng ating pong Panginoon. Kaya nga ang taong mga kapatid, praise God, magkakaroon, amen, hallelujah, ng pagbabago, amen, ang katawang ito na panglupa ay papalitan ng katawang panglangit. Kasi ang katawang ito mga kapatid ay mabubulok, kakainin ang uod, praise God. Babalik sa alikabok, dahil sa alikabok tayo, praise God, amen ang galing. Amen. Ngunit tandaan natin mga kapatid, praise God, sa pagbalik ng ating dakilang Diyos, amen, hindi tayo mauna sa mga nangamatay. Amen. Praise God. Ngunit tayong lahat mga kapatid ay babaguhin with a twinkling of an eye. Praise God. Ikaw at ako ay babaguhin ng ating Panginoon. Meaning, ang katawang ito, praise God, na mayroong kasiraan, ay papalitan ng katawang walang kasiraan upang tayo mga kapatid ay maging karapat-dapat sa kariyan ng ating dakilang Diyos. Kaya yung physical na nangyari sa atin, amen, kung bakit tayo, amen, ay namumuhay sa planetang ito mga kapatid, ito po mga kapatid ay sa pamamagitan ng kapanganakang physical. Pero sa atin bilang tayo mga mananampalataya, hindi tayo taga-sanlibutan mga kapatid. Tayo ay mga malalakbay lang sa mundo ito. Praise God. Kumbaga mga kapatid, iniambing tayo ng Biblia. Amen. Nakatulad ni John the Baptist mga kapatid. Amen. Na kung saan inihanda niya ang daraanan ng ating Panginoon. Praise God. Kaya ikaw at ako, tinawag ng Diyos, amen, bilang kasangkapan ng ating Panginoon, amen, para ang mga tao ihanda, amen, sa malapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos, amen, na tayo gumawa na katulad na mayroong pananampalataya, amen, na tayo mag-akay ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Ito yung layunin ng ating Panginoon sa buhay natin. Kung bakit ikaw at ako, praise God, ay tinawag at tiniligtas ng ating Panginoon. Kaya doon sa ating mga kapatiran, praise God, huwag tayo mga kapatid manatili na kayo ay nabaptize lang sa tubig. Amen. Sa pagsisisi sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, higit sa lahat, tamasahin natin mga kapatid na lagi natin nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon na tayo lagi mga kapatid napupuspos ng Espiritu ng ating dakilang Diyos, sapagkat anytime or any moment mga kapatid, the raptures mga kapatid, hallelujah, is takes place. Sa ayaw at sa gusto natin mga kapatid, hallelujah, di natin inaasahan, amen, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ngunit kailangan natin na tayo po mga kapatid ay lagi po handa. Kaya kung gusto natin mga kapatid na 100% makapiling natin ang ating Panginoon, amen, lalo-lalo sa hindi pa po nakaka-receive ng baptism sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Kristo at siya ay nagsisi, amen. So kailangan siya ay umakbang
sa akbangin ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ang sabi nga ni Apostle Peter, mga kapatid, in Acts chapter 2, verse 38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remissions of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Kailangan ang bagay nito, mga kapatid, ay maganap sa buhay mo, sapagkat anytime, any moment, hallelujah, kung na tayong buhay ng ating Panginoon, hallelujah, tayo nakakbang sa bangin, amen, ng kaligtasan na ini-offer ng ating Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, praise God, huwag natin sayangin ang pagkakataon, amen, na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Sa mga mananampalataya, isakpit natin, amen, sa buhay natin ang ating Panginoon Hesus Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ito yung panahon, mga kapatid, na napapanahon. Hallelujah. Praise God. Sa ating kapanahunan, nagampanan natin ang kapanin inilaan sa atin ng ating Panginoon. Romans chapter 13 verse 2, Apostle Paul, at sabi po ni Apostol Pablo, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksina natin ang mga gawa ng kadiliman. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag alam mo na hindi tama ang bagay na yung gagawin, ay huwag mo nang gawin. Lumayo tayo, mga kapatid, sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. At ating isakba ang mga sandata ng kaliwanagan. Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon. So tayo lahat ay tumayo. And to God be all the glory. Praise God! Hallelujah! Kaya mga kapatid, kailangan sa ating kapanahunan, hallelujah, na tayo po ay magsigising, praise God, mula sa ating pong pagkakatulog spiritually, at tayo po ay lumakad sa malinaw na pagkatawag sa atin, amen, spiritually at paglilingkod sa Panginoon. Gumawa katulad na may pananampalataya, amen, sa pag-aakay ng kaluluwa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya huwag natin, mga kapatid, amen, hallelujah, sasayangin ang mga bagay nito habang tayo patuloy na binibiyayaan ng ating dakilang Diyos. Sa samantalang tayo nananatili nakatayo, praise God, ilalapit natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. O kumustahin natin ang ating mga kalagayan, amen, spiritually at paglilingkod natin sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Alam natin, mga kapatid, we are living in these last days, and in these last days, perilous come. Namumuhay na tayo, hallelujah, sa uling kapanahonan ito. At ang panahon, mga kapatid, ay masama na. Kaya kailangan natin, mga kapatid, na higit tayo magpakatatay, higit tayo magpakatibay sa paglilingkod natin sa Diyos. At huwag natin kailangan, mga kapatid, na tayo mawalay sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi natin na lagi tayo napupuspos ng pagpapala ng ating Panginoon. At samantalang tayo, mga kapatid, ay sa pagkilos ng ating Panginoon, sabi ng Bible, where the Spirit of God, there is a liberty. Kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, lahat tayo ay merong kalayaan, mga kapatid. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kung gusto mo na tayo lumuhod, kung gusto ninyo na tayo lumapit sa unahan, amen, gawin natin ito, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, mga kapatid. Praise God. Let's feel the presence of the Lord in this place. Huwag tayong lalabas, mga kapatid, sa sanctuary ito na empty yung ating mga puso. Samantalay natin, mga kapatid, ang panahon habang ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na kumiti
sa ating kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Habang aawit ang ating mga singer, ang ating mga backuper, mga kapatid, let's feel the presence of the Lord. Sige mga bata, kung gusto niyo na lumuhod, ilapit ninyo ang Lord. Amen. Mga sarili sa Panginoon. Hallelujah. Dalangin ninyo ang mga nanay, dalangin ninyo ang mga tatay, ang mga kapatid sa Diyos, na sila ay inyong makasama sa pagsamba sa lugar niyo. Sige mga bata, lumuhod kayo. Hallelujah. Manalangin kayo sa Diyos. Praise God. Sa ating mga kapatiran na nandito. Hallelujah. Huwag tayong pabayag sa ating mga sarili na hindi natin matama ang presensya ng Panginoon. Glory to God, glory to God. Yes. Yes, come on. Kung gusto nyo rin taas ang inyong mga kamay, bilang tanda, amen, ang ating pagpapakumbaba sa Panginoon. Sige. Sige mga kapatid. Hallelujah. Magsing tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Jesus is here right now. Ang ating Panginoon Jesus ay nasa ating kalagitnaan. Nag-aantay na magbukas ang bawat isa sa atin ng ating mga puso. Amen. Sapagkat nais na siya pumasok sa sinating nakabilib sa ating mga buhay. Hallelujah. Sa ating mga kapatiran na natin ko, kung meron tayong pangangailangan sa Panginoon, ang mga pangangailangan niya, material man yan, financial man yan, o spiritual man yan, amen, bakit hindi ko yan ilapit sa Panginoon? Hallelujah. Lalo na